Magandang araw sa lahat. Ang ating katalakayin ngayon, na ating pag-usapan, ito ay request po sa isa nating tagasunod. Ito ay tungkol sa panaginip ni Nabucodonosor. At bago po tayo magsimula, I would like to acknowledge first our divine mentor, the supreme founder of the Kingdom of God, Mahal na Hari Philemon o Riam Bonanza. Okay, let us proceed. Ang panaginip ni Nabucodonosor at ang kahulugan nito. Basahin natin sa Daniel 2:31 hanggang sa 35. Ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo, at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama, at naging parang dayami sa mga giikanan sa tagaraw, at tinatangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Yan po ang panaginip ni Nabucodonosor na pinahayag ni Daniel, na ang hari ay nanaginip ng isang malaking larawan na nahati sa 5. Ang ulo ay ginto, ang dibdib at bisig ay silver o pilak, ang tiyan at hita ay bronze o tanso, ang binti ay iron o bakal, at ang paa ay bahagi na bakal at may putik na luto o clay. May isang bato na natibag mula sa bundok na tumama sa larawan sa kanyang mga paa na bakal at clay. At ang buong larawan ay nawasak. At ito ay binigyan ng kahulugan ni Daniel. Ating basahin Daniel 2:37 hanggang sa 45. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian. At alinmang tinatahan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang, at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay, at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay, at kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto.
At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkagagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto. Sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya o'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kaharian ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw yaoy tapat. So yan po ang kahulugan sa panaginip ni Nabucodonosor na sinaysay ni Daniel. So if we are going to go deeper sa kahulugan nito, kailangan natin ng referensya, no? Yung history, kasi ito ay nagpahayag ng history ng pangyayari na magaganap pa at that time na sinaysay ito ni Daniel. Kasi kung titingnan natin ang given sa panaginip, sa kahulugan, ay kang Nabucodonosor lang. Kasi yun yung present at that time eh. So hindi sinabi ni Daniel kung ano yung susunod na kaharian, na specific na pangalan. So yan ang titingnan natin, yan ang i-prove natin based on the history kung sino ang mga kaharian na to na nag-represent sa bawat part ng larawan. So it was given na ang ulo ay si Nabucodonosor. So merong kaharian na susunod kay Nabucodonosor. So we are going to trace it in the history kung ano yung kaharian na naghari sunod sa Babylonia. Nabucodonosor is in Babylon, no? Naghari ang Babylon. Siya ang nagrepresent sa ginto, sa gold. So ang susunod na naghari based on the history is the Medo-Persia. No, ang Babylonia naghari hanggang 68 years lang. Instead na 70 years yung binigay na tagal ng Panginoon, pero pinaikli yung panahon at naging 68 years lang dahil noong 538 BC natalo sa digmaan ang Babylonia laban sa Medo-Persia. Naghari kasi ang Babylonia, yung ganap niya, paghari niya na wala ng hari doon sa Israel ay 606 BC. So kung idagdag natin ang 68 years ay ang sagot 538 BC. So wala nang kaharian ng Babylonia. Ang naghari na kasunod sa Babylonia ay ang Medo-Persia noong 538 BC. So naghari ang Medo-Persia sa loob ng 207 years, from 538 BC to 331 BC. 207 years yung paghari ng Medo-Persia sa mundo.
So, noong 331 BC, noong nagkaroon ng digmaan laban sa Medo-Persia at sa Gresya, at nanalo ang Gresya sa pamamagitan ni Alexander the Great. So, another change of kaharian, no? Naghari sa mundo kasi ang Gresya ay naging pangulong bansa sa buong daigdig, at naghari ang Gresya sa loob ng 163 years, no, mula 331 hanggang sa 168 BC. At sa taong ito, 168 BC, ay nagkaroon ng digmaan ang Gresya kontra Rome, at dito ay nanalo ang Rome sa pamamagitan ng mga Caesars. So ang Roma ay naging pangulo bansa, no, sa buong daigdig. At naghari ang Roma sa loob ng 644 years, mula 168 BC hanggang 476 AD. At itong taong 476 AD, ang bansang Roma na naghari sa buong daigdig ay nawasak, na walang kamay na nangingialam. In short, there is no one responsible for the destruction of Rome. Dito ay ayon sa nakasulat sa Daniel 8:25. Basahin mo natin. At sa kanyang paraan ay kanyang palulusugin ang pagdaraya sa kanyang kamay, at siya'y magmamalaki ng kanyang loob, at sa kanilang ikatitiwasay ay papatay ng marami. Siya'y tatayo rin laban sa prinsipi ng mga prinsipi, ngunit siya'y mabubuwal hindi ng kamay. So yan po ang nakasulat, na siya'y mabubuwal hindi ng kamay. So ang kahulugan niyan ay mabubuwal na hindi dinaan sa digmaan. So sabi dito, siya'y tatayo rin laban sa prinsipi ng mga prinsipi. So sino ba itong prinsipi ng mga prinsipi? So walang iba po yan, kundi si Panginoong Kristo. Siya yung prinsipi ng mga prinsipi. So during the time of Jesus Christ, ang Roma po ang naghahari sa panahon na yon. So ang kaharian sa Roma, naghari sila sa loob ng 644 years, mula 168 BC, at nawala ito noong 476 AD, na hindi dinaan sa digmaan. Hindi katulad sa Babylonia, Medo-Persia, Greece, no, digmaan po ang dahilan ng kanilang pagkawasak. So maliwanag ang kahulugan ng panaginip na ang ulo na ginto ay si Nabucodonosor ng Babylonia. So ang nagrepresent sa ulo na ginto ay ang Babylonia, at sunod sa kanya ay ang Medo-Persia na siyang nagrepresent sa dibdib at mga bisig na silver, at ang pangatlo na nagrepresent sa tiyan at sa hita ay ang Greece, no? At ang pang-apat na nagrepresent sa mga binti na iron o bakal ay ang Rome. So punta tayo dito sa ikalimang bahagi. So after sa kaharian ng Rome, no, nung nawala ang kanilang kaharian, ang kaharian sa buong mundo ay nagiging hati na. Nagiging divided kingdom. So ayon yan sa ating mabasa sa 41. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ng isang bahagi ay putik na luto,
at magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Magiging kahariang hati. That is the part of the feet na iron and clay. So sa lahat ng mga kaharian sa mundo, so dalawang bansa lang ang nirecognize ng Diyos na naghati na kaharian. Now, ito yung bansa na nag-represent sa bakal at ang isa naman ay nag-represent sa clay dito sa feet na part ng larawan. Itong tungkol sa bakal at sa clay dito sa verse 42 na ang sabi dito, at kung paano ang mga daliri ng paa ay bakal ay isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkagayon ang kaharian na isang bahagi ay matibay at ang isang bahagi ay marupok. So bansa po ito, no? Kasi mula sa ulo hanggang sa mga binti ay bansa po ang nag-represent niya, no? From Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. So itong part sa paa, so bansa rin yan. At dalawang bansa ang nirepresent dyan, no? Bansa na nag-represent sa bakal at bansa na nag-represent sa clay. So itong bansa na bakal, itong nag-represent sa bakal ay matibay, meaning strong. At ito naman sa clay ay marupok, no, mahina. So it means na hindi po level, hindi patas ang antas ng katayuan ng dalawang bansa na yan na nag-divide sa kingdom sa buong mundo. Not evidently, no, hindi nyo makikita evidently na sila yung naghari sa mundo, but they are the two nations na nirecognize ng Panginoon na naghati sa kaharian sa buong daigdig, na siyang nagrepresent sa paa ng bansa niyan. So kasi as you can see, sa lahat ng part ng larawan, ito lang paa ang may dalawang element, no? Mula ulo, isang element lang, gold. Sa the next part, the arms and the breast, one element lang, that is the silver, and the third part is the bronze, and the fourth part, the legs, is iron. So isang element lang, pero dito sa paa ay dalawang element. So bawat element ay nag-represent ng bansa. So dalawang bansa ang naghati sa mundo, ang nagiging kaharian, nagiging divided kingdoms, but there are only two nations na nirecognize ng Panginoon na siyang naghati sa kaharian, at ang isa ay matibay, no, dinescribe, at ang pangalawa naman ay marupok, no, weak. So hindi pantay ang kanilang antas ng kapangyarihan. Punta tayo sa 43. At yamang ito nakita na ang bakal ay nahaluan ng putik na luto, siya'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. So ang ibig sabihin niyan, yung kaharian, yung pwede silang mag-merge, no? Mag-merge ng lahi. Pwede yan kasi yan ang nakasulat, but hindi sila magkalakip, no? Magkakalakip, meaning yung gobyerno, yung batas ang tinutukoy yan dyan, na yung batas ng bansa na to ay hindi mo pwedeng dalhin sa bansa na ito, dalawang bansa, no? For example, magbigay tayo ng bansa, no? Halimbawa Pilipinas at Amerika.
So yung batas sa Pilipinas, hindi mo pwedeng i-apply doon sa Amerika. Well, ang batas sa Amerika, hindi mo pwedeng i-apply dito sa Pilipinas. So yan po ang kahulugan na hindi magkalakip. No, just like the iron na hindi magkalakip doon sa clay. So, pagpatuloy natin. At yung nakita ng pagpatuloy natin, no? Hanggang sa merong bato. Merong bato na mula sa bundok na natibag at ito'y tumama sa mga paa. So, ang kahulugan nitong bato, yan ay Diyos. Kristo yan. So, dito siya tumama sa bahagi ng paa. At ang buong larawan ay nawasak. So, ano ba ang ibig sabihin yan? So, itong buong larawan, yung mga kaharian nito ay mga earthly kingdoms yun. From the kingdom of Babylon to the divided kingdom. Mga earthly kingdoms yun. So magkaroon ng transformation, no? Na itong earthly kingdoms, merong itatayo ang Diyos na heavenly kingdom. No, kasi yung bato ay tumama doon sa mga paa. So doon sa mga paa, yung Diyos ay magtayo ng isang kaharian. Now take note, dalawa ang bansa na nag-represent doon sa paa. So magpili tayo ng isang bansa doon kung saan doon itatayo ang kaharian ng Diyos, ang heavenly kingdom. So magiging transformation, merong transformation, no, from earthly kingdoms to heavenly kingdom. Kasi ang sabi dito, at sa mga araw na yaon, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian. Saan niya itatayo yung kaharian? Doon siya, ang bato na siyang Kristo, doon na tumama sa part sa paa. Meaning, doon siya magtayo ng kaharian. Kasi doon tumama yung bato eh. Doon tumama yung bato. So, sa dalawa na bansa na yon, ang isa dyan ay ang pagtayuan niya ng kaharian ng Diyos. So, bansa pa rin, no? From head na bansa, down to the feet ay bansa po ang kahulugan niya. So, itong kaharian na itatayo ng Diyos, no, after na mawala itong mga earthly kingdoms, ay ito rin yung kaharian na kinuha ni Kristo doon sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa. Matthew chapter 21 verse 42 to 43. Sabi niya doon, at kukunin, no, yung kaharian mula sa mga Hudyo sa Jerusalem, sa Israel, at ibibigay sa isang bansa. So hindi pwede na magkaiba ang kaharian na yon, no? Sabi dito sa Daniel, ang Diyos ay magtayo ng isang kaharian. At doon sa Mateo, ang sabi ni Kristo na ang kaharian ng Diyos ay kanyang ibibigay sa isang bansa. So hindi pwedeng magkaiba ang kaharian na yon. Iisang kaharian lang yon. Kasi kaharian ng Diyos yun eh. So maliwanag na meron silang connection. Yung sinabi ni Kristo na ibibigay yung kaharian sa isang bansa at
dito sa Daniel na ang Diyos ay magtayo ng isang kaharian. So maliwanag na ang part ng paa o feet of the image ay nag-represent yan ng bansa. At itong bansa na to ay siyang bansa na tatayuan ng kaharian, na siyang bansa na maswerteng nabigyan sa kaharian ng Diyos na kinuha ni Kristo mula sa Jerusalem sa Israel. So, magkaroon yan ng magkaroon yan ng transformation from earthly kingdom to heavenly kingdom. Ang sabi dito na ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. So yung bato na tumama sa larawan doon sa mga paa, meaning doon na gumagalaw yung bato sa part of the feet, ay naging malaking bundok at pinuno nito ang buong lupa. So ang kahulugan yan ay dominion yan ang kaharian ng Diyos yan, kasi ang bato ay Diyos, ang bato ay si Kristo. Ito ay magiging saklaw nito ang buong mundo, dominion, yung kanyang kapangyarihan ng kaharian na ito ay buong mundo. So yan po ang kahulugan. So there will be a transformation, kasi nga sabi dito sa Apocalypse 11:15, basahin natin. Ito yung transformation, from earthly kingdom to a heavenly kingdom. Basahin natin. At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig na langit na nagsabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya ay maghahari magpakailanman. So naging kaharian, ang kaharian ng sanglibutan, that is earthly kingdom, ay naging, meaning magkaroon ng transformation, shifting from earthly kingdom to heavenly kingdom, from material, kasi pag sinabi natin kaharian, that is gobyerno yan from gobyerno ng tao, magkaroon ng shifting o transformation to divine government o gobyerno ng Diyos. So yan po ang merong connection yan, kasi itong Daniel at Revelation ay may connection po yan pagdating sa pag-uusapan ng tungkol sa kaharian ng Diyos. So yan po again, mula ulo hanggang paa. So summarize natin mula ulo hanggang paa ay puro bansa po yan, from Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, at saka itong dalawang bansa. Now, itong dalawang bansa na to na nag-represent sa feet, toes to the feet, dyan po tumama yung bato mula sa bundok na natibag. Dyan tumama sa feet. Now, dyan po, kasi dyan tumama, so dyan po na part, dyan po na time, dyan po na panahon, ay magkaroon ng transformation from earthly kingdoms. Kasi ang sabi nung natamaan ay nawasak yung buong larawan. So ang ibig sabihin niyan, yung earthly kingdoms ay mawawala at magkaroon ng kaharian ng Diyos.
magkaroon ng heavenly kingdom, that is the kingdom of God. At itong kingdom of God ay set up dito sa part of the feet, no? So dalawa lang ang bansa na ating pagpipilian. Ang bansa na nag-represent sa iron, no? Iba yung iron sa binti, no? Kasi yung binti iron yan eh, at it represent the room, so iba din yun. At ang iron at ang part bansa na nag-represent sa clay. So hindi na tayo mahirapan, no? Kasi maraming bansa sa buong mundo, pero dalawa lang ang ating pagpipilian. So yan po ang kahulugan yan, at sana'y naintindihan niyo. Maraming salamat.